Ako po, alam mo, ito na nga, sumagot na nga si Pangulong Duterte dito sa sinabing di umanong peace offering, sabi ni Marcos, ayoko na kipag-away. Gumagano-gano, kadrama-drama. Kumaintindihan ng taon to, no? Pagkatapos niyang usigin ng mga Duterte, pagkatapos niyang dalin si Duterte sa dahig, bigla sasabihin niya, ayoko na nga, gusto ko ng peace. Anak ka ng weteng, oo. Ibang level ka talaga, Marcos. Yung pambubudol mo, kaliwat kanan, ha? Sabagay. Kaya ka naman nanalo, dahil sa binudol mo yung mga Pilipino, sasabihin mo, 20 pesos na bigas. O, di ba? Wala naman nangyari. O. Sasabihin mo, Golden AIDS. O, ipagpapatuloy mo ang ginawa ni Duterte. O, wala ka naman ginawa. Di mo naman pinagpatuloy, tinigil mo pa ibang mga proyekto. Hindi natin mababasukin ng ICC. Tama naman, hindi niya pinapasok eh. Dinala nga niya si Pangulong Duterte doon. Doon niya dinala, hindi niya pinapasok dito. Ang berang kalabaw yan, no? Anyway, ito na nga, pag-usapan na natin, ha? At syempre, sumagot si Pangulong Duterte sa pamamagitan ng kanyang kapatid na poging-pogi na si Serbong. Ito si Serbong, ang tigas niyan. Ang tigas niyan. Sa sobrang tigas niyan, napakaganda ng asawa niyan ni Serbong. Oh, talaga naman. Ayan ang matikas, ha. Ito, may may edad na ito, pero grabe ang itsura niyan pag nakita mo sa personal yan. Walang binatbat si Panelo dyan. Joke lang, Atty. Panelo. Baka patay ko, babanatan mo. Binabanatan mo na nga si Roque, binabanatan mo pa ako. Wag naman. Magkasama tayo sa Seminay. Pasok. Ayan, ayan. He's doing fine. Ganun pa rin. Kapatid po yan ni Pangulong Duterte, ha. Pero lakas-lakas pa ho nito kahit na ito, malupit po ito. Isolated, so medyo lonely. Wants to go home. But I cannot brief him about the case. Sabi ko lang. Kasi nakikinig sila eh. Bawal talaga. Baka mamaya malaman nila yung mga ating mga taktika, no? Yeah. So, kung lang ako na I cannot discuss this case at all. Mostly yung discuss namin, nag-brief ulit ako sa kanya, sa politika sa akin, kay BP. Sabi ko si BP, ayaw ng kuhan. Gusto niya matuloy yung impeachment kasi gusto niya bloodbath. Ano sabi ni ang Tatay Digong doon? Nako, ayan na. Ano? Grabe yung giti pa lang. Pa-suspense ka naman, Banat Bay. Huwag naman suspense. Hindi kasi natawa ako sa sagot ni Pangulong Duterte tungkol doon sa bloodbath. Sinabi daw ng brother na si Bong Duterte, brother po ni Pangulong Duterte, tungkol yung bloodbath na sinabi ni BP Inday. Ito po ang sagot ni Pangulong Duterte tungkol sa bloodbath. Sabi niya? Sinabi ko na yan sa kanila kung isog yung bayanan. Ano sa... Maisog daw yun. Sinabi ko na sa kanila yun, maisog yun. Yari kayo ngayon. Kasi tigas ng ulo ninyo, tigas ng mga kulentang nyo. Hindi, kasi alam mo, sa dami-dami ng aawayin nilang politiko, si BP Sara Duterte pa, talaga daw, kahit nga si Pangulong Duterte, sinasabi niya, mas siga sa akin yan, mas sa akin yan, mas malupit pa sa akin yan. Sinasabi niya, mas stricto. Hindi, which is totoo naman. Kahit sa Davao, magtanong ko kayo ng mga taga Davao, yan ang sinasabi nila sa amin. Yan daw si BP Sara Duterte, abay, mas mahigpit daw yan kay Inday pag naging mayor. Natatakot yung iba dyan pag naging mayor yan. Si Pangulong Duterte, kung sabi nga nila, kung natatapangan na kayo kay Pangulong Duterte dito sa Davao, wait till you see BP Inday Sara Duterte. Kaya sabi ni Pangulong Duterte, sinabi ko na sa inyo yan, maisog yan. Okay, maisog? Isog si BP. Isog si BP, matapang si... Walang mapigilan yan. Agoy. Sinabi niyo ba yung sabi ni Marcos Jr. na gusto na niya makipagbati sa mga Duterte? Anong sabi niya? Nagkwan. Dako, ayan na. Ayan na, yung title natin. Yan. Nung sinabi mo ba, sabi ni Roque, na gusto makipagbati ni Da Junior. Bati. Bati na tayo, bati na. Sabi ni Marcos, bati na tayo. Ito Pangulong Duterte, bati na tayo. Ito daw ang sagot ni Pangulong Duterte. Parang in a way,
He doesn't believe it dahil Yun, he doesn't believe. So, ayan na nga po. Ang banat ni Pangulong Duterte, parang sabi niya, naging Indian si Pangulong Duterte. I don't believe it. Naging Indian siya. Okay. Alam mo, ako rin naman, di naman ako naniniwala doon sa bati-bati niya. Hindi ako naniniwala. Yung iba sinasabi nila, gusto na ng peace, ganyan-ganyan, gusto na ng ganito. Ako, hindi ako naniniwala doon. Pambubudol na naman yun. Alam mo to si Marcos, wala na to sinabing tama. Wala na to sinabing katotohanan. Puro kasinungalingan na sinasabi niyan. Sus, Ginoo, wala. Magsabi kayo sa akin ng 3 bagay na sinabi niyan totoo. Wala! Kaya sabi ko sa inyo, yung tao na yan, wala talaga. Yung pagiging sinungaling niya sagad sa buto. Ganyan si Marcos. Yung katotohanan, yung lahat na sinasabi niya, ewan ko, pawang imbento, o kung hindi naman pawang imbento, pawang, ano mo yun, ng bubudol, o diba, nagpapangako. Parang politiko, typical politiko. Iba sinasabi, siya ginagawa. Wala pa ako nakitang ginawa niya na galing sa isa kanyang sinabi. Wala. Ultimo nga yung sinabi niya, di ba? Alinaw nung paulit. We don't need ICC. We will not cooperate and we will just... Ganun. Pag nagsalita yun, parang laging uutal-utal. ICC. Tapos biglang pinalis, anong sinabi niya? We did not cooperate with the ICC. We are duty bound with the Interpol. Sabi ko sa inyo, walang ginawa sabit man. Hindi, wala naman talaga sinabing tama yan to si Marcos. Puro kasinungalingan talaga. Okay, nagpapaniwala dyan. Ayan nga sabi ni Pangulong Duterte, parang gumano na lang daw si Pangulong Duterte na I don't believe it. Ay, sus. Alam ko na yung mga galawan ng mga easy, banat ba? Kulong siya no? Wala siyang sinabi, gumanon lang siya. Gumanon ganon lang siya. Okay. So, sabi niya, sinabi lang niya na bantay sila dyan kay Sara. Hindi niya mapigilan. Naku, bantay daw sila kay Sara, hindi mapipigilan yan. Naku po, Mr. President, tinakot pa. Tinakot nyo na naman. Takot na nga nung sinabi lang bloodbath, takot na yung mga tao. Kasi namin pang handa ang bantay kayo dyan kay Inday. Ganyan yung magsalita. Bantay kayo dyan kay Inday. Di ba? Nakita niyo yung video no bata? Nakakatawa yung gumagawa nung video na bata na sinabi ni Pangulong Duterte na nananapok daw talaga yan si Inday. Naku, bantay kayo dyan, maisog yan. Sabi ko, lalo na hindi mapigilan ka, nandito ka sa loob, hindi ka makakon sa kanya. So, yun, lalo yung hindi mapipigilan. Kasi nga, ito si VP Sara Duterte, ano ito sabi niya nga, di ba? Ano ba yung sinabi niya? Kaya niya talaga makipagbarugan. Yan talaga ang tunay na banateras. Ito si Inday, talagang wala siyang pakialam. Kasi yung iba, takot makipagbanatan kasi una, may bantot. May baho, ika nga. May itinatago, di ba? So, syempre, kung ikaw may tinatago, parang tahimik ka na lang. Baka mamaya, mabuking pa ako sa mga sa mga kalokohan ko, sa mga katarantaduhan ko. So, relax na lang ako, di ba? Ganon, di ba? Pero ito, hindi. Sabi niya, wala kasing tinatago si Inday. Walang tinatago yan si VP Sara Duterte. Talagang, kung ano yung nakikita mo, yun siya. Tanggapin mo o hindi. Yeah? Kasi marami nga nagsasabi dyan, sabi nila, may mga nakikritik na masyado emotional si Inday. Sana yung mga galit niya, itinatago lang niya kasi mapapahamak siya sa ginagawang niya yan. Wala sa kanya yun . Sa totoo lang, wala sa kanya . As a matter of fact, ulit-ulitin niya pa yun. Pag sinabihan mo siya ng ganon, mas uulit-ulitin niya pa yun. At hindi lang uulit-ulitin, dadagdagan niya pa. Mantakin mo, di ba, naakusahan na nga siya tungkol po doon sa sinasabi niyang pag siya ay na pinatay ay ipapapatay niya rin, di ba? Meron na siyang inutusan. Yan ang sinabi niya. Hindi siya tumigil doon. Sabi niya, I want it bloodbath. Although we know that it is not literal. Si Claire lang ang hindi nakakaalam na hindi literal yun. Tatanong niya pa sana, I hope it's not literal. Siya lang naman yun .
Pero ganyan talaga yan. Kung kung sabi niya nga, kung gusto mo makipagbabuyan sa putikan, gagawin ko yan. Kasi nga, one, wala siyang tinatago. Wala siyang baho. Pangalawa, aside from sa wala siyang baho, wala siyang pakialam. Whether you like her or you don't like her. Kasi alam mo, yan ang tinatawag na, alam mo kasi mga politiko, people pleaser yan. Ang buhay kasi nila nasa tao. Ang buhay nila sa mamamayang Pilipino, sa mga taong bayan, mga nasasakupan nila. Kaya yan, ingat sa salita. Iisipin nila, pag sinabi ko ba ito, tataas ang aking trust rating. Pag sinabi ko ba ito, magagalit ba ang tao? Meron silang ganun eh. They are still, tawag mo nun people pleaser, ika nga. Ganun sila. Pero ito kasi si Inday, wala siyang ganun. Sa kanya, okay, kung ayaw mo ko, di wag. Kung gusto mo ko, di sige. Basta ako, gusto mo ng babuyan? Literal eh. Ako eto, yung ginawa niya itong last campaign, talagang yung mga tarantadong congressman, pati yung mga iba pa, talagang yung kalaban, yung kalaban ng mga tarantadong yun, talagang pinuntahan niya. Hindi niya ako, personally, alam ko, hindi niya kilala yung mga yun eh. Pero kinampanya niya, binaboy lang niya yung kalaban. Wala yung, ano ba yan? Vice President ba yan? Wala, basta binaboy niya yung kalaban. O bahala na kayo kung you will take it o you will not take it. Basta bababuyin ko tong kalaban. Kasi nga, binaboy ako eh. Ganun mo si Inday. Alam mo yun, parang, although it's calculated, I think it's calculated, dahil matalino yung Ale, pero wala siyang pakialam. If you like her or if you don't like her, bahala na kayo. Basta, he will do what she thinks tama, gagawin niya. Di ba? Ganun lang yun si Inday.